sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Vivian Joyce Laksamana, 30 years old at kasalukuyang nakatira ngayon sa Pateros. Matagal mo na akong tagapakinig at subscriber mo. Marami na akong napakinggang kwento sa inyong programa kaya eto ako nag-decide na akong ikwento naman ang aking naging karanasan. Aaminin kong may halo itong kababalaghan kaya nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Papa Dudut, lumaki akong relihiyosa at malaki ang takot sa Diyos. Araw-gabi ay nagdarasal ako at bago matulog ay nakikinig muna ako sa mga Christian songs. Papa Dudut, akala ko ay matibay na ang paniniwala at pananampalataya ko sa Panginoon pero hindi ko talaga inakala na isang araw ay susubukin ng tadhana ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Nasangkot ako sa isang aksidente noong 22 years old ako. Isang vehicular accident na siyang pumatay sa tiyuhin, tiyahin at pinsan kong lalaki. Habang ako naman ay humihinga pero agaw buhay naman. Yung sumunod na nangyari, kinuwento na lang sa akin pagkatapos. Nakahandusay daw ako sa kalsada, duguan at bali ang buto dahil tumalsik ako sa sasakyan dahil sa hindi ako nakasuot ng seatbelt. May mga sumaklolo naman kaagad at may tumawag daw ng ambulansya. Dumating ang mga paramedic at nakita nilang wala na akong pulso. Patay na ako technically. Dinala nila ako sa ospital at sa biyahe sinubukan talaga nila akong buhayin ulit pero kahit na anong gawin nila ay hindi talaga nila ako mabuhay. Sa kabilang banda, alam kong patay na ako. Pero naririnig ko yung mga boses at tunog ng life support machine. Mamayang kaunti, Papa Dudut, ay naramdaman kong umangat ako at lumutang. Natakot pa nga ako kasi nakita ko talaga yung katawan kong wala ng buhay. Nagiiyak ako noon at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Hanggang sa isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong noon sa akin. Nakakabulag na puting liwanag na bumalot sa akin. Sobrang nakakakalma. Para siyang lahat ng sinasabi nila. Maganda, mapayapa, parang tinatanggap ka. Pakiramdam ko ay umakyat ako at parang iniangat ako ng liwanag. Dumaan ako sa parang mga tarangkahan pero parang wala naman talagang pisikal. Ang pakiramdam lang ay parang pinayagan akong umakyat. Na kung sarado siguro yon ay hindi ako makakaakyat. Pagdating ko doon ay wala na akong maramdaman na oras o espasyo. Parang wala ka sa realidad. Wala siyang forma na maiintindihan ang katawan ng tao. Parang hindi maipaliwanag. Impression lang ang naaalala ko at hindi larawan. Hindi ako nag-iisa pagdating ko doon. May mga enerhiya o kaluluwang pumapalibot sa akin. Dahil lumaki akong Kristiyano, inisip ko kaagad na mga anghel sila. Sa kalagayang espiritual ko, inabot ko yung parang braso ko. Inaasahan kong iyayakapin nila ako. Pero kabaligtaran, pakiramdam ko ay bigla akong nagapusan. Para akong asong nakatali sa kwelyo. Napuno ako ng hiya at takot, hindi ito yung mababait na nilalang na sabi nila kundi malupit at walang awa. Bakit? Tanong ko sa isipan ko, parang batang umiiyak.
Tapos ay may bumalik na parang halakak. Malamig, mapanukso. May mga naiisip akong ideya na parang ibon na dumadapo tapos ay lumilipad ulit. Dinala nila sa isip ko ang isa raw katotohanan na ayaw ko sanang marinig. Ang universe daw natin tulad ng marami pang universe na katabi nito. Maliit na parte lang ng kabuang enerhiya ng existence. Parang taniman ito, taniman ng mga kaluluwa kasi dito lang nabubuo ang kaluluwa sa tamang kondisyon. Kapag may scientist na nagsasabi kung gaano kaimposible na nabuo ang universe na ito, hindi daw kasi talaga siya nabuo ng kusa. Disenyo ito. Pero ang gumawa ay hindi mababait na Diyos kundi mga ganid na nilalang na wala man lang pakialam sa mga nilikha nila. Ang layunin daw natin sa huli, sabi ng mga kaluluwang gumapo sa akin, ay maghinog at maging handa para gawing alipin sa mga matataas na dimensyon kung saan ay wala ng oras at espasyo habang buhay kang maglilingkod. Yung 6 na minuto sa langit ay parang buong buhay ko. Pinaglalaruan ako ng isang espiritu na parang batang sadista. Para kung daga na nilalaro ng pusa bago patayin. Yung sakit sa kaluluwa ay mas malala pa kesa sa mga impyernong iniisip natin. Pinakamalapit na siguro yung sakit kapag nawalan ka ng taong mahal mo. Yung saksak sa dibdib na hindi nakikita. Nung oras na kailangan kong bumalik sa lupa, sinabi nilang huwag ko raw ikukwento ang nalaman ko. Kapalit noon ay gagandahan daw nila ng kaunti ang pwesto ko sa hanay ng mga alipin. Pero kung ipagsasabi ko, mas malararaw ang aabutin ko sa kabilang buhay. Hindi ko maisip kung ano pa ang mas masahol sa naranasan ko. Parang nilamon ako ng kalungkutan at sakit na hindi kayang ilarawan. Nang magkamalay ulit ako, nakita ko kaagad ang mga doktor at nurse na nag-revive sa akin. Lahat sila ay masayang makita na buhay ako. May ilang nurse pa nga ang nag-thank you Lord ng mga sandaling yon. Pero ng mga oras na yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung totoo bang napunta ako sa langit na parang impyerno o bahagi lamang yon ng panaginip o ng bangungot ko. Samantala pagkatapos ng matagalang operasyon ay dinala na rin ako sa aking kwarto kung saan ay nakita ko ang aking mga magulang at kapatid. Siyempre masaya ako na makita sila pero noong inaya na nila akong magdasal ay nakaramdam ako ng matinding pag-aalinlangan. Sinabi ko na lamang sa kanila na nanghihina ulit ako at kailangan kong magpahinga. Kaya ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Pero papadudot habang naririnig ko ang mga panalangin nila sa Diyos, hindi ko maiwasang mapaisip at questionin ang lahat. Aaminin ko pagkatapos ng aksidenteng yon ay tila nagkaroon ng lamat ang pananampalataya ko sa Panginoon. Ilang linggo kong sinubukang ikwento sa mga tawang nakita ko. Pero sabi nila siguro ay trauma lang daw bunga ng matinding near-death experience. Iniwan daw nito ang puso at isip ko ng peklat. Napagod akong magpaliwanag hanggang sa nakumbinsi ko na lamang ang sarili ko na baka totoo ang sinasabi nila. Baka panaginip lamang yon. Guni-guni lang ng utak ko na alam naman niyang mamamatay na siya. Pero alam mo Papa Dudut, doon na nagsimula ang kababalaghan sa buhay ko. May isang gabing mahimbing ako natutulog at nananaginip. Sa panaginip ko ay nasa banyo daw ako at madilim tapos ay may biglang nagsalitang boses lalaki. Vivian, kukunin ka na ng demonyo, sabi nito sa akin. Siyempre papadudot na takot ako. Kaya kumaripas daw ako ng takbo paakyat sa bahay namin tapos ay nagtago daw ako sa aking kwarto at nagtalukbong ng kumot. Pero pag-ahon ko, laking gulat ko kasi nakita kong nasa ibang kwarto na ako. May nakita kong may 2 pintuan sa paanan ko at sa uluhan ko daw banda.
yung mga pintuan. Yung bandang paanan ko ay nagliliyab ng apoy. Saka ako nagising sa panaginip ko daw. Pero laking takot ko. Kasi hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Alam ko agad ang dahilan. Inaatake na naman ako ng sleep paralysis. Mabuti na lang at nasagi ng kapatid ko yung paa ko kaya nagising ako. Laking pasasalamat ko sa kanya habang naiiyak kong kinuwento sa kanya ang nangyari. Kinilabutan daw siya. So akala ko Papa Dudut ay simpleng panaginip lang ang lahat. Pero isang gabi ay naulit na naman ito. This time nakatali ako sa cross. Tapos may demonyo sa harapan ko. Gusto niya raw akong makuha. Alam nyo yung aware kayo sa nananaginip kayo. Pero hindi kayo makagalaw. Ganon yung naranasan ko sa oras na yon at sobrang takot ako. Ang ginawa ko ay nagdasal ako ng Our Father sa isipan ko. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng panalangin nang naimulat ko na yung mga mata ko. Nawala yung mabigat na nakadagan sa akin. Tapos alam nyo yung weirdest part. Yung posisyon ko ay parang yung posisyon ni Jesus sa cross. Sobrang pagod ako nang ako'y magising at literal na naligo ako sa sarili kong pawis. Pagkatapos noon 1 linggo akong natutulog na may rosaryo sa kamay ko. Hindi ko rin sinabi sa parents ko yung nangyari baka kasi hindi sila maniwala. Samantala muli ko itong binaliwala at sinubukang ipagpatuloy ang aking buhay. Pero nang sumunod na gabi, muli na naman akong binangungot sa pagkakataong ito ay labis na akong naalarma. Isang gabi na naginip ako na nagpakasal daw ako sa isang lalaki na hindi ko kilala. Malabo ang mukha niya pero alam kong hindi siya Pinoy. Parang Afam. Kaso nung hahalikan na niya ako ay biglang nag-iba ang kulay ng mata niya. Mula normal na brown at naging red ito. Para siyang mata ng buwaya. Agad kong naitulak yung lalaki. Tapos yun nga nagising na ako sa panaginip kong yon. Agad ako nag-search online tungkol doon at nakita ko na huwag daw magpapakasal sa panaginip kasi ibig sabihin nito ay nagpapakasal ka sa isang demonyo. Nakalipas ang ilang araw. Maaga ako natulog noon dahil na rin sa pagod sa dami ba naman ng trabaho ko sa opisina. Pero pagkatulog ko pa lamang ay biglang may yumakap sa akin na lalaki. At hindi ako makagalaw. Sinubukan kong sumigaw pero hindi ko magawa. Yung ulo niya ay nakadikit sa ulo ko. Tawa siya ng tawa at sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Sinubukan kong tumayo pero kaluluwa ko ang nakaalis sa higaan ko na yon. At gusto kong lumabas sa bahay pero hindi ko magawa. Pagkagising ko, agad kong kinuwento sa mga magulang ko yung nangyari sa akin. Tapos ang sabi nila ay mag-pray lang daw ako. Kaya nang sumunod na gabi, nagdasal muna ako at natulog ulit ako tapos ay ganun ulit ang nangyari. Sa oras na yun ay hindi siya nakayakap sa akin. Nakapatong siya sa akin, hawak-hawak ang dalawa kong braso. Kaya hindi ako makagalaw. Tumatawa ulit siya. Sinubukan kong magdasal sa isipan ko pero sinasabihan niya akong magdasal. Tapos maya-maya ay may sinabi siya sa akin na siyang nagpagimbal ng husto sa akin. Dapat mamatay ka na noong araw na naaksidente ang sinasakyan mo. Pero iniligtas kita, Vivian. Kasi gusto ko maranasang magmahal ng isang buhay na tao. Saka na kita ibabalik sa langit kapag nagsawa na ako sa iyo. Bulong nito sa akin. Papa Dudut, biglang nanumbalik sa akin ang naging near-death experience ko. Yung langit na napuntahan ko ay yung tila mga anghel na nilalang na nagpahirap sa aking kaluluwa. Naiyak ako habang naalala ko ang mga naranasan ko sa langit na yon. Samantala ay mukhang nabasa ng nilalang ang iniisip ko kaya bigla siyang nagsalita. Hindi yun ang langit ng Diyos mo. Yun ang langit namin, langit ng mga sinumpa ng kataas-taasan. Aniya. Sa madaling sabi, langit ng mga demonyo. Papa Dudut, doon ko na-realize
na nilinlang nila ako at pinaniwalang nasa mapagpahirap na langit ako napunta. Pero hindi yung totoong langit kundi impyerno. Ang mga nilalang na nagpahirap sa aking kaluluwa noon, Papa Dudut, ay mga demonyo, hindi mga anghel. Ginamit nila ang anyo ng langit ng Diyos dahil alam nila ang pananampalataya ko sa Panginoon. Gusto nila itong baliin, gusto nilang isipin ko na ang langit ay lugar para maghirap at alipinin ang mga kaluluwang napupunta doon. Pero Papa Dudut, hindi basta-basta nagigiba ang paniniwala ko sa Diyos. Kahit na naguluhan ako noon, alam kong hindi langit ng Panginoon ang napuntahan ko kundi isang langit na bunga ng panlilinlang ng mga demonyo sa akin. Papa Dudut, pinagpatuloy ko ang pagdarasal. At kahit na ilang beses akong guluhin at subukang lituhin ng nilalang na nakapatong sa ibabaw ko ay hindi niya ako mapatigil sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Hanggang sa parang may liwanag na kumislap sa aking mga mata tapos ay biglang nawala yung nilalang na nasa ibabaw ko. Gumaan ang pakiramdam ko at naigalaw ko na ang katawan ko. Doon ko na na-realize na totally ay gising na ako. Kinaumagahan ay nagpasya akong pumunta ng simbahan at lumapit ako sa parish priest namin. Doon ay nilahad ko sa kanyang lahat ng mga naranasan, nakita at narinig ko. Agad niya akong ipinagdasal at sinabi niyang huwag akong magpapalinlang sa mga nakikita ko. Walang langit ng mga demonyo, kundi impyerno ang napuntahan ko. Tanging impyerno lamang ang lugar kung saan ay maraming kaluluwang makasalanan ang pinahihirapan at hinuhusgahan. Yung nangyari sa akin ay isa raw test of faith, kung hanggang saan ang pananampalataya ko sa Panginoon. Sa kabilang banda ay nirekomenda ng pare na dumulog ako sa diocese namin para makapagpakonsulta daw ako sa isang paring eksperto sa exorcism. Kailangan daw yon para tuluyang mawalang demonyong kumakapit sa akin. Kaya sa pag-uwi ko sa bahay ay agad kong sinabi ito sa aking mga magulang at pumunta kami noon sa aming diocese. Doon ay agad kaming tinulungan ng isang paring eksperto sa pagpapaalis ng demonyo sa katawan ng tao. Papa Dudut, kinabahan ako noong una dahil na rin sa mga napapanood natin sa horror movies tungkol sa mga exorcism. Pero hindi siya nakakatakot. Dinasalan ako tapos ay nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung paano pero pagdilat kong muli nakita ko sina mama at yung pare na masaya at sinabing okay na ako. Hindi na ako gagambalain pa ng demonyo. Payo pa sa akin ng pare ay magdasal ako tuwing nakakakita ako ng mga eksenang tila gawa ng mapanlinlang na demonyo. Kapag nilapitan ako ng tukso ay magdasal. Kapag nakakaramdam ako ng inggit o galit ay tawagin ko lang daw ang pangalan ng Diyos. Huwag daw ako mawawala ng pananampalataya sa Panginoon. Akala ko, Papa Dudut, matatapos na ang pagsubok na yon sa buhay ko. Ang hindi ko alam ay may darating pa palang pagsubok na muling susukat sa katatagan ng aking pananampalataya sa Diyos. Isang araw ay susunduin ko sana yung kaibigan ko noon dahil plano sana naming pumunta sa isang international book fair. Nang biglang nag-message sa akin ang kaibigan ko na hindi raw siya matutuloy. Tinanong ko kung bakit hanggang sa nag-send siya sa akin ng litrato na nasa ospital siya. Nasagasaan pala siya ng isang walang prenong jeep habang papaalis. Buti na lang at nakaligtas siya. Pero nabalian daw siya ng mga buto sa paa at sa tuhod. Sa puntong yon ay nag-decide na lamang akong umuwi sa aming bahay dahil na rin sa takot na baka malasin lang ako kapag nagpatuloy pa ako. Pag-uwi ko sa bahay, laking gulat ko nang walang tao. Yun pala'y umalis sa mga kapatid ko para dumalo sa birthday ng tropa nila. Hindi ko naman close ang tropa nila so hindi ako sumunod sa kanila. Lumabas muna ako saglit at pumunta sa katapat na tindahan para bumili ng pagkain. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa bahay at nagstay ako sa kwarto ko. Hindi ko
Namamalayan na nakatulog na pala ako ng mga sandaling yon. Pero Papa Dudut, nagising ako nang makaramdam ako ng init sa kwarto ko kahit naka-maximum naman ang aircon. Ginawa ko ay lumabas ako ng kwarto, baka na-over lang o nasira ang aircon ko. Nagpunta ako sa sala at doon ay naabutan kong umuwi na sina Mama, Papa at mga kapatid ko. Sobrang sama ng pakiramdam ko noon at parang anumang oras ay mag-i-spontaneous human combustion ang katawan ko. Napansin ko pa nga na parang umuusok ako. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako na parang susuka ako kaya dali-dali akong tumakbo sa may lababo. Nag-alala naman sa akin ang mga magulang at kapatid ko kasi pulang-pula daw ako ng mga sandaling yon. Nang sumuka ako sa lababo, nagulat ako kasi dugo ang sinuka ko. Tapos tumutulo na rin ang dugo sa ilong ko. Tapos ay bigla na lang daw akong nangisay habang nakatayo. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari sa akin pagkatapos noon. Pero ang kwento nila sa akin, pagkatapos ko raw mangisay ay humarap daw ako sa kanila na nanlilisik at pulang-pula ang mga mata. Tapos ay bigla daw akong naghagis ng mga plato, baso, kaldero at lahat ng madampot ko. Agad naman daw akong inawat at pinigilan ni na Papa at mga kapatid ko habang si Mama ay tumawag pa raw ng pare. Habang naghihintay sa pagdating ng pare, hiniga nila ako sa sofa at tinawakan nila ang buong katawan kong nagpupumiglas hanggang sa makakuhang bunsong kapatid ko ng rosary at idiniin niya yon sa noo ko. Halos umiyak daw ako sa sobrang sakit. Kitang-kita rin nila na umuusok ang noo ko kung saan may rosaryo. Pagdating ng pare, agad nila akong nilagyan ng mga rosary sa paa at kamay ko kasi napigtas lang ang mga ito. Hanggang sa yung rosary sa noo ko ay bigla na lamang nag-apoy. Nang biglang magsalita daw ako na kinukuha na raw ako ng 3 demonyo, ay nagbanta pa raw ang mga ito na papatayin lahat ng nakapaligid sa akin kung hindi sila titigil. Samantala habang sinasapian ako doon sa bahay, ang huwisyo ko ay nasa ibang lugar. Isang madilim na daan na hindi ko alam kung saan patutungo. Hanggang sa may nakita kong isang itim na anghel na may bulok na mukha na punong-puno ng uod. Hindi nagtagal ay lumapit pa ang 2 nilalang, tila anghel pero pulang-pula ang buong katawan nito. Simula ulo hanggang paa at may mahabang sungay at buntot. Dahil sa takot ko ay agad kong binanggit ang pangalan ng Diyos. In Jesus' name, lumayo kayo sa akin. Hindi niyo ako makukuha dahil mahal ako at poprotektahan ako ng Panginoon. Ang sabi ko pa noon. Sa kabilang banda ay nagwawala na raw ang katawan ko at nakawala pa nga ako sa pagkakatali tapos ay bigla ko raw sinunggaban ang mama ko. At naitulak ko pa nga ang pare na nooy nagsasaboy ng holy water sa akin. Lalo daw nagwala ang demonyo sa katawan ko habang sinasabi nito na, "Vivian, tama na. Huwag mong tawagin ang Diyos mo. Huwag." Samantala habang binabanggit ko ang pangalan ng Diyos, nakakita ko ng liwanag sa aking gilid kaya sinundan ko yon. Hinabol ako ng 3 demonyo. "Huwag kang bumalik, Vivian. Dito ka lang sa amin. Dadalhin ka namin sa aming langit," sabi pa nila. Pero hindi ko sila pinansin at sa halip ay nag-focus ako sa pagpunta sa liwanag. Hindi nagtagal ay nakalabas ako sa liwanag, nakabalik ako sa aking mundo. Natalo na ng pari ang demonyong sumapi sa katawan ko. Sa puntong yun ay naiyak ako pero sabi sa akin ng pare huwag daw ako magpakita ng takot dahil hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Gumaan naman ang pakiramdam ko pagkatapos naming magnovena. Samantala pagkatapos noon ay wala nang anumang kababalaghang dumating sa buhay ko. Pero hindi ako nagpapakakampante kaya araw-araw ako nagdarasal sa Diyos. Nagsisimba tuwing linggo at nagpapakabuti akong tao. At kahit bumalik pa sila ngayon,
para manggulo sa nananahimik kong buhay, hindi sila magtatagumpay. Dahil matatag ang pag-ibig ko sa ating Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana po'y mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Vivian. Maraming salamat, Vivian, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Talagang walang makakatalo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang sino mang nilalang ang mas lalakas pa sa kapangyarihang taglay ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mawawala ng tiwala o pananampalataya. Tandaan natin na gagawin lahat ng dyablo na linlangin ng tao. Huwag mo itong paanyayahan. Maging matatag at ipakita natin sa kanila na tayo ay naniniwala sa nag-iisang Diyos. At walang sino mang puwersa ng dyablo ang makapanloloko sa atin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.